Kay si Vice President Sara Duterte na nanghid niya mularga, mobiyahe mga kaigsunan, mobisita siyang papa dito sa Europe, gitugutan. Okay na makalarga. Pero si Martin Romualdez, wa tuguti. Ni babagan tungod kay duna na. Ni ana mahigala si Saldico, nadakpa na Saldico, tuwa sa Czech Republic. Unya, kuhaon na Saldico pa doon sa Pilipinas. Malagmit. Of course, si Lacson mahigala nga may chairman sa House, sa Senate Blue Ribbon Committee. Alang-alang, magdili imbitaron ni Lacson na dahil di niya imbitaron sa investigation. Straight to the point. Nga sa una mahigala, daghan masag pasumangil ingong Lacson, dili niya imbitaron Saldico, kay congressman pa man Saldico at panahon na dunay interparliamentary courtesy. Dili na imbitaron kay interparliamentary courtesy. Kaya di maka-imbitar mahigala og imong sumunan ang taga lower house, sumunan sa Senate, or taga Senate isumon sa lower house. Unless, voluntarily mo volunteer siya mahigala og adto. But sumon gani dili. Mo na ingos Lacson dili na pwede kay naa may interparliamentary courtesy. Sa diha nga ni-resign na Saldico, wa na interparliamentary courtesy. Wa gyud imbitar ang Lacson. Hangtod nga nilargan lang Saldico sa gawa sa nasod. Pero giingon mahigala nga, sige lang, ipuli ko nung i-zoom ko no, mag-zoom meeting, okay ra. Pero wa na po tuguti. Karon ko mahauli Saldico. Maklaro man sa Lacson, hindi niya imbitaron na karong Saldico kay mao magkanay mastermind sa grabing kinawatay sa trillion nga flood control project. Ang ama di na imbitaron. So ninaglagay na ning kalakihanon mo na si Romualdez mahigala pag-ingon nga naa na nadakpa na Saldico. Unya, kuhaon na sa Philippine government pa pauli sa Pilipinas. Ingon na ba Saldico nga mo, sulti na lang kuno siya puntanan? Si Martin Romualdez mahigala na nanghid ni House Speaker Bujidi nga mularga ngadto mga higala sa Singapore kay magpa-check up. Matod pa niya mahigala. Unsa mga nakalit man lang ni magpa-check up siya nga naa ta mga higala si Kwan, kini ni ang Saldico. Pero kana, kung mingon ka mahigala nga sa iya ng panglawas, di tagaan talag chance unta. Pero di mamalikan, mga tao, magduda man sa gyud niya, dili, oy, basi di na nang balik. Una, ang letter ni Romualdez, namatay letter ni Romualdez daw, no? Ato ipakita, kanina. Matod pa din Iya ni mahigalang letter address to Faustino Bujidi, Speaker, House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Mo ni. Nya through Attorney Cheloy Garafil, Secretary General, House of Representatives. Matod pa niya. Dear Speaker D, I respectfully write to request for a travel clearance to Singapore on April 20 to May 4. So nato na ning kuan day? Lunes day? Natong Lunes kutob mga higala sa May 4. Uy, do kasi mana day kapin. Do kasi mana day yung ta, no? Kini si Martin nga mo adto. So matod niya, nagsuwat to nimo aron pag-request og travel clearance nga moadto ko sa Singapore sa Abril 20 kutob sa Mayo 4, 2026 to do a long overdue follow-up on my angioplasty surgery. Aron kuno nga mag-follow up kuno. Long overdue na kuno ni, dugay na kuno ni mga kagalaan nga dapat i-follow up sa iyang angioplasty surgery. Matod pang Romualdez. I have also written the Department of Justice of my intention to travel in view of an immigration lookout bulletin order issued last October 8, 2025. So nagsuwat pod ko, sa Bisaya pa, nagsuwat sab ko sa Department of Justice sa akong katuyuan nga mo travel tungod kay doon na may immigration lookout bulletin order nga gi-issue niadtong Oktubre 8, 2025. Naman sa kwan lookout si kinini ang Martin. Ingon siya, I give my unequivocal assurance. Akong ihatag ang ako gayong unequivocal sa tupa hugot nga kinini ang pasalig. Pasalig mahigala that I will return to the Philippines immediately upon completion of my medical engagement. Mato pa niya akong ipasalig. Hugot nga ipasalig nga mobalik ko sa Pilipinas pagkahuman gayod
nga makumpleto ang akong medical engagement and remain accessible for any urgent legislative matters during this period. Og magpabilin ako nga makontak ninyo og ugaling dunay mga importante dinalian nga mga trabahoon diha sa Kongreso atol ining maong mga panahon nga tuasa sa Singapore. Thank you for your understanding and support. Matod pa mahigalang Martin Romualdez. So tod man nitubag mahigala si Speaker Bojidi. Gitagaan gyud sa clearance. So duha niyang gisuwatan ang House mga higala Speaker kay og kinigong congressman mo travel kas gawa sa nasod og any government employees mahigala for that matter mo travel kas gawa sa nasod kinahanglan maka nga mangayog travel authority. So nangayo sa travel authority mahigala ngadto kang Bojidi. O si Bojidi miingon mahigala gitugutan siya asa man tong kang Bojidi dong. Gikan ni kana. Kini sige. Personal foreign trip of the Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez to Singapore. Ang date April 20. So niadto pa ning Abril 20. So suwat to gutis Martin day no? No? Niya as requested, travel clearance is hereby granted to the Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez, Representative 1st District, Leyte, in connection with his personal trip to Singapore from 20 April to 4 May 2026. So base sa request ni ay travel clearance gitugot gihatag ngadto kang Honorable Ferdinand Martin Romualdez, Congressman kini sa 1st District sa Leyte, may labot siyang personal nga biyahe ngadto sa Singapore sugod sa Abril 20 ngadto sa Mayo 4, 2026. This clearance is issued predicated upon the House Representatives' commitment to return to the Philippines forthwith following his medical procedure. It is understood that the representative shall maintain accessibility for any urgent official functions or legal proceedings during his absence. So, gitagaan sa travel authority. Sus karon, wa man niya apila og suwat ang ombudsman day. Ang DOJ ra ang gisuwatan. Si Buying mga higala Remulla maoy ni babag. Straight to the point. Okay. So, nangayo siya mahigala, nagsuwat siya duha yang ahinsang gisuwatan because as a congressman, si Martin Romualdez, congressman siya sa 1st District sa Leyte, iyan ang Tacloban mahigala, under na sa iyang district. Kinahanglan mangayo siya og authority gikan sa speaker. Kay mo travel siya. Tungod kay doon na may lookout mahigala, appeal man siya tungod sa kaso mga kaigalaan, nagsuwat po siya sa Department of Justice. Ang House, hatag niya authority, okay na. Pero makalargas Martin kay gibabagan mahigalang Buying Remulla. Si Buying Remulla mo karon ang ombudsman. Muna makaingon ka nga, iyay, wa baka ni sila mag-unay-unay na ron day, no? Muna wa baka ni magkabikil na ron, ngayon anuman nga ni babag man si Buying Remulla. Niya ay pamahayag ni Buying Remulla, ha? Unsa niya pamahayag kay ang assistant ombudsman naman na apoy pamahayag. Matod pa sa assistant ombudsman mahigala nga si Nelly Gulis. Miingon siya nga si Romualdez is a flight risk, has access to a diplomatic passport, extensive international contacts, and the means to travel quickly. Matod pa ni Assistant Ombudsman Nelly Gulis nga kinis Romualdez, usa kini ka flight risk. Delikado kini. Unya dunay ni access sa diplomatic passport, dunay mga contact sa gawa sa nasod, o dunay means kay dato man daghang kwarta. Dunay means to travel quickly. So muna nga, medyo nagduda pong ombudsman siguro nga iyay di makambalik ni. Mura din kalakiha mahigala og kini ang substitution o mabalik na diri si kini ang saldi ko, murag mamutag substitution store, saldi ko in, Martin Romualdez out. Ya ato ni tagag pagtagad mga sukit tig paminaw. So unahon ta sa si Kwandong Buying Remulla dong. O sa ito yung pamahayag ni Buying Remulla be. Kini. Be ato paminaon. Well, we're waiting for the AMLAC, the MAMLC, to file a freeze order on Martin Romualdez. We already endorsed a complaint to them. We're waiting for the Romualdez case to start rolling. Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. Ayun ang hinihintay namin na matagal natin hinihintay
na magsimula na ang paglabas ng mga kaso ito na high level talaga. So, well, Mr. Romualdez was supposed to have a checkup in Singapore, I think. They were trying to ask us to allow him to leave. But because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that who are under investigation, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, ano yan magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti na sabi ang sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Well, So mo ni ang kang Remulla, naman po yung mga maayong doktor na to day. O gari ka sa Tacloban naman siya. Naman dito sa Tacloban po yung mga maayong doktor. O gari ka sa Cebu, daghan mga maayong doctors dire. Na mga private hospitals dire. Kay I understand, kasi Romualdez man mo sugot mo sang i-admit sa suto. Di po ni mo sugot mo inyon nga ari lang ka sa CCMC. Pero ari kasi bo na may daghang mga hospitals dire. O di gini ato kas Manila na may St. Luke Hospital dito, daghang mga may laki. Pero basin po lagi si Romualdez og tuwa po yang doktor sa Singapore giday. Dugay-dugay naman ng Singapore yang ingon long overdue naman nganong karon mo sige timing masagon niya nadakpa na saldi ko. Si Boyeng Remulla nga mo'y ombudsman mga kagalaan mo'y wa mo sugot. Suwa kalarga si Romualdez. Wa kalarga. Kay flight risk lagi ko nun kinis Romualdez. Kay ugaling udi na mo balik, lain na po'y pangitaunon. Mingon niya, naana saldi ko, si Romualdez sa masewa. Unya, ang credibility mahigala sa administration niya mogukod ini mga kurakot. Lisod man kayo, kay hangtod karon why bisag usang congressman, o why bisag usang senador, gikan mahigala sa State of the Nation Address ni Presidente BBM, katong niya pagyon mahiya naman kayo, gikan at tuwa pa'y na priso nga incumbent senators or incumbent congressmen. Straight to the point. Bantay ka day? Why na priso? Doon ay mga nga priso kadto mga kontraktor, labi na kadto si Diskaya o mga kaubanan, taga DPWH, mautoy na nga priso, mga gagmay ito. Angayan ba mga priso da? Angayan na pod, kay nakakwarta man sila. Ang sa Cebu gani mahigala ang mga taga DPWH Cebu, muragwa naman lang ganito makanday. Mapukaw pa ba ka na ron? So, muna nga, why congressman nga incumbent o senador nga incumbent nga napriso? Toy Bong Revilla noon, kanhi senador, dili sa incumbent senator. Lahi na magaling power mahigalang incumbent. Why na nga priso pa hanto doon? So karon mupauli saldi ko naghan na banig mga iyag-yagay mga kagalaan. Iyan na ba tong gipayag-yag dito sa mga video palandaan. Nya unsao man ni ron? Mayag-yag kay katurbang iyang unang video dai nga part 1, part 2, part 3 anangan lang dapat si Marcos ra ba gyud. Nya sunod si Romualdez. O kinsa paning uban nga ginganlan ni Saldico mga sukit tig paminaw. Mahimo ani ro magtudtod ni Marcos si Romualdez aning kalakiha. O kinsay ilang himuon ani rong ibutang ta mahigala kinsay kay di man makatuo mga tao ani kay tungod sa flood control projects nga ang committee chairman sa Committee on Appropriations sa Saldico ang magmoingon mahigala sa Romualdez nga wa ko'y labot al siya may leader mahigala sa lower house. Unya kanang lower house mga higala diha man ang power of the purse. Yan ipirma man sad siya mahigala. Ayaw kog inang mutuo ang mga tao nga ang iyang gitudlo Saldico perting kinawatay Saldico ang mga congressmen perting kinawatay siya wa sa mo apil kunuhay. Gitanga lang sa Romualdez. Pwede rin mo inyo day nga. O may na lang nagtanga kung sa ingon nga naka-apil. Ato lang ni agi katawa-katawa mga sukit dig paminaw. Sumuna nga ni hatag pog statement ron sa Romualdez may gala ato lang paminaw ning statement kasamang names. Nakabati na mo ani nga statement ako lang ipabati balik pero ato lang putol-putulon kay ato nga ato mahigalang madiscuss Di man kinahanglan nga pabati na ko tanan ninyo nakabati na mo tanan ani pero atong i-discuss mahigalang mga implications ani mga sukit dig paminaw. Okay sige kuno names. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent.
I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. Okay, pause. So, nagpabilin ko no siya iyang gipili ang pagpakahilom, kay di na sa mo puno pa sa mga noise diha, sa mga saba, wa na lang kuno, dahil manang hilom-hilom lang kuno siya. Pero ni abot ang punto nga gikinahanglan nga siya musulti na. Mato pa Romaldes, sige, ato tiwason na kasamang names. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Okay, pause. Ang iya ko ng pagpakahilom, giabuso, gi-weaponized, mo na nga di na ko, dili na ko mo kwan, I will not be quiet anymore, di na ko maghilom-hilom karon. Mura pareha na sa saldi ko, inday kanya yung saldi ko, musulti na ko. Sige, sulti. Importante na nga mahibaw ang katawhan. Okay, sige, proceedong. Head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Okay, pause. Okay, murag iyang gwit ka ng Ombudsman day. Ingon siya mahigala nga sa pagsugod pa lang, cooperative siya. I-cooperate siya mahigala. Niatubang siya sa ICI, katong Independent Commission for Infrastructure. O uban pa mahigala, i-cooperate yung kuno siya sa mga investigation. Katong ICI, sa mahigala, masay nipon ko itong ICI day. Mga nito live to mahigala ilang investigation. O niya, unsa man to, na maganin na karon kay wa na resign mahigalang mga members sa ICI, chairman na nahabilin, wa na mo tulo sa Marcos ug lain. So, closed door investigation, way laing makabati, unya, nag-resign na mahigalang ilang mga members sa ICI, wa na mo tudlo sa Marcos ug lain, inana kakuan ba nga, unsa man yung klasiha sa investigation, unsa may unod ani. So, dito siya natubang, pero karon sa Ombudsman, iyang giwitkan gamay nga, lahi ni sa iyang pag-atubang, pag-cooperate, ni ining the Ombudsman is contemplating sa iya mga higala. Yato ipadayon kasamang names. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government. Okay, pause. Kini. Murag padung na ni pangamong ning iya day, ha? Damay-damay na yan. Ayun siya, unsao man ako nga ako'y mastermind, nga ako mo ay Speaker of the House, unya kanang House mga higala, usala na kaahinsya. Di na kay daghan nga mga ahinsya, kanang House of Representatives, usala na kaahinsya. Kaya ito'y padayon dong names. Mura gusto siya nga, ayaw lang nga kami lang, daghan eh. Okay, proceed dong. The legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. Okay, pause. So kini ko nung budget mga higalawa ni kuan ha. Di lang kay ang House ra ni usa ka congressman ra or ang Speaker ra o ang House of Representatives ra ang pag padagan ning budget, dili ha. Ato pang Romaldes mga sukit ti paminaw. Para ko na niya ayaw ko niyo kuan nga ako rin mag-usara ini.
Sige, proceed dong names. To make this simple and clear, the national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. Okay, pause. Wala. So, ang power of the purse naa sa Congress. Pero si Romualdez ron ingon sa di ba yun nagsugod sa amo ha? Dito ni sa Executive Department. Kaya kini magod mahigalang atong structure of government dunay tulo ka mga sanga. Ang Executive Department, ang head ana ang President. Ha? Ang Legislative Department, ang head ana sa Upper House mao si Senator Tito Soto as Senate President. Ang sa Lower House si Bujidi, mo'y head. Pag abot ni Supreme Court, ang head mahigalang Supreme Court Justice, Chief Justice. So tulo ka branches of government. Mo na ingon si Romualdez, ang power of the purse under the Constitution naa mahigala sa Congress. Pero ingon si Romualdez ron, wa ra ba gina magsugod na mo ha? Dito na nagsugod sa executive. Sila mo naghimog proposal sa National Expenditure Program. Tinuod sa na. Ang kanang mga secretaries day, sila mo himog proposal. But ang dunay final say ana, ang kadtong Congress, ang lower house of Congress, sila na mo himay-himay da. Mo na nga during budget deliberation, kanang mga secretaries, ilan ang ipatawag? Ha? Pag-abot mahigala sa budget hearing, ipatawag nila na. Ang matuman diha mahigala, kinig yung mga congressmen. Munang powerful kayo ang House Committee on Appropriations. Powerful kayo na. O ingon man ang Bicameral Committee. Powerful kayo na. Pero si Romualdez mahigala, ingon sab, dili ba ginagsugod sa amo ha? Dito na sa executive. O na, hindi malikayan dahi, maghuna-huna ang mga tao, baka mag-unay na si Romualdez Marcos? Wa baka mag-unay ning manag-agaw na? Kaya kinibitang managsuon nga si BBM o si Aimee, medyo doon na may mga frictions ang naadiharon. Ha? Mura man og doon na mahigalay mga kakulian. So kinis Romualdez, naka-feel na si Martin nga mura magtingalig laglagon ko ining kalakiha eh. Wala ni Witik po Romualdez nga laglagon nga ni ko ninyo, nadaghan na ba kong nahibawan? Atong paminahon ha, atong tiwason mga higala kay justify sa wa naman magsugod sa amo ha. Dito na magsugod sa lower house. Okay, proceed names. Dito magsugod sa executive. The House Sige, go. deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. Okay, pause. So, wa na magpasabot nga usa lang ka speaker ha, usa lang ka tao, daghan may mga congressmen. Manay ingon damay-damay na dis. Okay, proceed. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. Okay, pause. So ingon sa kana landaan mahigalang komitiba sa House of Representatives, 85 ka committees na. Kana landaang House Committee on Appropriations, 100 ang members na day. O kana sa Toby Tiangco, vice chairman po na diha. Na-apil na bas Calderon day. Vice chairman na batos Calderon. Pero mato pa sa itong interview ng Calderon, daghan po ming vice chairman. Di po kasi siya usa. Daghan ko na sang vice chairman. Na atong tiwason ha, kay Ingon Romualdez, kinaon sa niron, mura ni wasok ko sa Romualdez, wa sa pabiyahe, mahigala. Wa sa kabiyahe Singapore, April 20, pagod yung pananghid. Hantod doon, wa, mga higala, kaya wa mo sugot ang ombudsman. Si Romualdez, mga higala, iyang gipahid na sa Executive Department, dili naman kami may Congress kuan, nagsugod ng budget gikan man sa lower house, gikan man sa Executive. But remember, ako nang gikuan dong. Remember nga, kanang Executive Department, igo sa mo propose. Mo propose sa budget. Ang powerful gina, of course, ang president mga higala, kay mo dictate, basta ng president. Ang lower house,
Kay tuwa dito magsugod na mga higala ang paghimaymay sa balaod. Kay balaod man ang budget. Mo nandun ay budget hearing. Inanak kagamhanan na mga congressmen. In fact, sila yung magbuot kayo tayo mga okay kanang Office of the Vice President kang sana ay nagtagaig budget. Ha? Pwede kang siruhan kag budget din ha. Ang imo lang nga maka-function ka kay naman sa mandatory mas balaod naman ang Office of the Vice President. Na kay pila ka mga staff niya kanara. Wa na mo'y pangkape diha. Pwede ginahimuon nila. Ha? Kanang uban nga mga kan, sama na Cristina Garcia Frasco, kanang iya mahigalang wala kauyon niya tong Congress day. Department of Tourism, may tagain na. Inanak ka-powerful na sila. Kanang mga congressmen. Labi na ang House Committee on Appropriations o ang BICAM. Of course, ang speaker. Pero karon Romualdez, iya gitukmod mahigal si Escudero. Si Escudero, saldi ko may gitukmod. Ato lang agi katawa mahigala ha. Ato tiwason ito pamahayag dong. Asa man to baby, ato tiwason mahigala. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. Okay, it is the product of... Ikaw normal de nga kining national budget dili ni trabaho lang sa usa ka tawo. Mo lagi nagingon sindikato lagi ni. Dili usa ka tawo ra, ha? Tinuod na dili usa ka tawo ra. Kay di man kay speaker ang naa. Ingon sa may gala ngano man na babagi dito pa lang sa Committee on Appropriations or gibabagan sa plenary. But pasabot may gala dito pa lang sa committee level ngano man na i-stop dito. O panalitan pag-abot sa plenary kana naa ang mga congressmen nga tanan congressmen. Pagpasar anak kay butuhan man na ngano wala man na gibabagan dito. Unya di man lang kay ang Congress at lower house mo na ana ipasa po na sa Senate. Ang Senate po na po sa hearing dito. Ila po nang gibutaran dito. Pagkahuman doon na pa'y bicameral committee, una pa na isubmit nga to sa presidente. So, gisaysa ng Martin din nga, ayaw ko ni among-among ha, o kung sa ganun naghandaan ni ha. Di ko, mag-inusara ko ini. Na ato itiwas may galay paminaw. Sige, prosidong. Constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact. And Okay, certainly pause. not when it becomes... Kinahanglan nga ang accountability di lang sa usaha, sa tanan. May basta daghan, mas may daghan kay Alegre, ha? Okay, proceed ka sa mga names. politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken. Okay, pause. Where monetary... Boss, mura na siya nagwitik na ni sa mga higala, wala niya nganli si Marcos, pero ang iyang giisulti mga higala, dili na ba na mo hunong lang sa legislative ha? Adto na sa executive ha? Matod pa ni Juan Romualdez, pugong-pugong na nagamay nga di gini mahinganlan mahigala. May na masabtans tanan ha, nga wa na mo hunong na mo dali. Dito na sa executive, matod pa niya. Isa may leader sa executive department si Marcos, ha? Dito na pag-implement sa project, mo ni ambot ipasabot mga kahigalaan. Pero mo lagi ni ang mga kontraktor nahibaw naman mga higala nga na palang dance Congress, giplano pa lang dito, gipasar pa lang dito, wa na, nagasto na, nihatag ng kontraktor nga tos congressman. Porbida mga sugiti paminaw, no? Mo ni mga paghitabo, pero ato lang paminaw sa Maldes para makuan na nato unsa ni iya mga pamahayag, ha? Gusto siya may gala nga dili kay mag-inusara sa ining kalakiha, ha? Daghan ta ani, ha?
Proceed ka sa mga names. disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation. Okay, and boss. Witik ni Marcos niya day. Murang maingon nga nag-unay ba kani wa baka magkabikin ni ron si BBM o si Martin. Kay kini sige niya witik mahigala nga kana siya nga kuan na sa executive. Kuwang na lang mahigala iya nganlan pero executive gani mutira kay executive ang head na sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Okay, proceedong. Operation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Boss. Ngilingig kini normal this time, anticipated din iya nga kuan nga ang iyang district di mapiktaran mahigala. Wa siya mo kuan dito. Ang ubang mga districts to dito gipang tagak ang mga flood control projects. Sa iya mga higala ingon sa wa man na sa ako. Sa akong distrito. Ayay, murag aligri ning dagana ay.